DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang maganda at produktibong Martes mga kamanggagawa. Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Team Laderas pong muli ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, at pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page at the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot ngayong umaga. At dahil ating ipinagdiriwang ngayong Marso ang buwan ng mga kababaihan, amin pong ipapakilala ang iba't ibang programang nakatuon sa kanilang patuloy na pag-unlad. Isa nga po dito ay ang Expanded Maternity Leave o ang tinatawag nating EML. At para po sa mga hindi nakasama sa ating episode noong nakaraang Martes, kung saan ating tinalakay ang EML, huwag po kayong mag-alala at muli naming ihahatid sa inyo ang naging panayam natin kay Ma'am Polly Andrinette Grace Ong, Labor and Employment Officer 3 ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions o BWC patungkol sa nasabing benepisyo, yun nga yung Expanded Maternity Leave. Abangan nyo po ang naging talakayan natin patungkol sa EML maya-maya lamang. Pero bago yan, mag-good news muna tayo. Umpisahan natin ang good news sa rehiyon ng Davao. Dole Davao kumuha ng mga PWD bilang mga intern upang itaguyod ang inclusive workplace na naaayon sa layuning mabigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng mga Davaoenyo. Kinuha ng Dole Davao Region ang serbisyo ng 3 individual na may kapansanan sa pandinig bilang mga intern sa ilalim ng Government Internship Program o GIP ng Kagawaran. Kapwa nagsipagtapos sina Felix Besande III, Cordalea Asnan at Romeo Tundag Jr. sa Davao City Special National High School at kasalukuyang nakatalaga bilang mga intern sa Davao Regional Office. Una dito, tinungo ng 3 ang tanggapan ng Dole Davao Region upang humanap ng trabaho. Ibinahagi nila ang kanilang mga naging karanasan kung saan dumaan sila sa mahigpit na pagsubok at pakikibaka sa iba't ibang uri ng diskriminasyon habang sila ay naghahanap ng trabaho at maging sa mga dati nilang pinasukang trabaho. Subalit, hindi sila nagpatinag sa mga hamong ito. Matapos matugunan ang minimum requirements ng Department Order Number 204-16 o ang Guidelines on the Implementation of the Dole Government Internship Program, agad na hire sa Dole Davao Region 11 sina Felix Cordalea at Romeo
bilang mga GIP interns sa ilalim ng 6 na buwang kontrata. Mula sa Mintal, Davao City, dating nagtatrabaho si Felix sa isang construction company. Bilang GIP intern, itinalaga siya sa employment unit ng rehiyon at naatasang suriin ang daily time records ng lahat ng GIP interns sa buong rehiyon. Mula rin sa Davao City si Por Delea at isang dating pricing staff sa loob ng 4 na taon sa isang shopping mall. Siya ay isang intern ngayon sa tanggapan ng Technical Support Services Division Chief at tumutulong sa pagsasagawa ng mga clerical na trabaho. Samantala, Bangkal, Davao City at tumatayong breadwinner ng pamilya. Natapos niya ang welding course mula sa TESDA at nagtrabaho bilang staff sa isang mall warehouse sa loob ng 3 taon. Kasalukuyang nakatalaga si Romeo sa accounting unit ng Dole Davao. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa Dole Davao Region sa pangunguna ni Director Randolph Pensoy dahil sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanila, gayon din sa ipinakitang kabaitan at respeto sa kanilang mga natatanging pangangailangan upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Higit sa lahat ay ang pagsisikap ng mga taga-Dole Davao na pag-aralan ang sign language upang makipag-ugnayan ng maayos sa kanila. Ayon kay R.D. Pensoy na nananatiling tapat sa core values ng Dole at sa Anti-Discrimination Ordinance ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, nakatuon ang Dole Davao sa patuloy na pagtataguyod ng katarungan, paggalang sa karapatan ng bawat mamamayan, at sa paglikha ng mas inklusibo at pantay na kultura sa mga tanggapan at lugar pagawaan. Good news naman tayo sa Bicol Region. Dole Bicol naghatid ng trabaho at tulong pangkabuhayan sa Mobo Masbate. Upang mabawasan ang pag-aalala sa kasalukuyang katayuan ng mga mahihirap na manggagawa sa Mobo Masbate, namahagi ang Department of Labor and Employment Masbate Provincial Office ng mga kasangkapan at kagamitang pangkabuhayan at naglabas din ng pondo para sa sweldo ng mga manggagawa ng tupad sa nasabing lugar kamakailan. Ipinamahagi ni Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, Assistant Regional Director Marion Sevilla at Dole Masbate Provincial Office Head Lynette de la Fuente ang mahigit 65 fiberglass na mga bangka na may kabuuang halaga na 1.9 million para sa mga mangingisda. Gayon din, itinawad ng mga opisyal ng Dole Bicol Region ang mga kabuhayan packages gaya ng refrigerator, chiller, gas stove at iba pang mga kitchen utensils na nagkakahalaga ng 412,646 pesos sa 37 miyembro ng Pabrika Ecotourism Fishermen Cooperative o ng EcoFico. Ayon kay R.D. Zen Campita, kailangang matiyak na magpapatuloy ang trabaho at kabuhayan sa mga baybaying lugar na madalas na binibisita ng bagyo at kalamidad tulad ng isla sa Mobo sa Masbate kung saan pangingisda at pagsasaka ang kabuhayan ng mga naninirahan doon. Sa kanyang mensahe sa mga taga-Mobo, sinabi ni R.D. Campita na dapat nilang pagyamanin ang mga tulong na ibinigay ng pamahalaan sa kanila at umaasa siya na makatutulong ito hindi lamang sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, kundi upang magamit din nila ito sa pag-unlad ng kanilang mga buhay. Kasama din sa awarding ceremony ang Municipal Mayor ng Mobo na si Raymond Osmundo Salvacion na tumanggap ng tseking iginawad sa pamahalaang lokal ng Mobo na nagkakahalaga ng higit 900,000 pesos upang ipasahod sa mahigit 170 manggagawa at benepisyaryo ng tupad na kinabibilangan ng mga self-employed na ang kita ay hindi sapat, mga mangingisda, mga kababaihan,
may kapansanan, senior citizens, seasonal workers, gayon din ang mga displaced na manggagawa. At good news naman tayo mula sa rehiyon ng Ilocos. Dole at pamahalaang panlalawigan ng La Union nagsanib puwersa para patatagin ang empleyo sa rehiyon. Ang sukatan sa pag-unlad ng ekonomiya ay trabaho. Ito ang binigyang diin ni Dole Region 1 Director Ezekiel Ronnie Guzman sa kanyang mensahe sa mga job seekers na dumagsa sa idinaos na job fair sa isang mall sa San Fernando City sa La Union kamakailan. Si R.D. Guzman ang nagsilbing guest speaker sa nasabing job fair na pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng La Union sa pagdiriwang ng ika-173 anibersaryo na pagkakatatag ng lalawigan noong nagdaang ika-2 ng Mars. Nagpahayag ng katiyakan si R.D. Guzman sa kanyang mensahe na magkakaroon ng mas malakas na ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng La Union sa pamamagitan ng pamumuno ni Governor Rafael Veronica Ortega David sa pagbibigay ng tulong sa mga employment facilitation programs ng DOLE upang maging karugtong ng lalawigan sa pagbangon ng ekonomiya. Ayon pa kay R.D. Guzman, dahil ang La Union ay sentro ng pangangasiwa at ekonomiya ng rehiyon ng Ilocos, ito ay maituturing na isang hotspot para sa trabaho at iba pang oportunidad sa ekonomiya. Bilang tugon sa mensahe ni R.D. Guzman, sinabi ni Governor Ortega David na palalakasin pa ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang pagsisikap nito upang makaengganyo ng mas marami pang namumuhunan na lilikha ng mas maraming trabaho. Pinasalamatan din ni Governor Ortega David ang DOLE dahil sa pagtataguyod nito ng gainful employment opportunities sa La Union at pagbuo ng human resources. Naniniwala umano siya na ang mga manggagawa pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito. Mahigit 250 job seekers ang dumagsa sa nasabing job fair na may mahigit 6,000 local jobs at 2,000 overseas jobs ang inialok ng 40 employers o kumpanya kung saan 41 dito ang hired on the spot. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang naging panayam natin kay Ma'am Polly Antoinette Grace Ong, Labor and Employment Officer 3 ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions patungkol sa detalye ng expanded maternity leave. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Bilang pakikiisa sa taunang selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan na ginaganap tuwing Marso ng bawat taon, tampok pa rin po natin sa ating episode ngayong umaga ang isang benepisyo na talaga namang kapaki-pakinabang sa ating mga kawanang manggagawa. Ito nga ang expanded maternity leave na maaaring ma-avail ng ating mga kawanang manggagawa, sila man ay nasa pribado o pampublikong sektor. Yan ang ating tatalakayin kasama si Labor and Employment Officer Polly Andrenet Grace Ong ng Bureau of Working Conditions. Happy Women's Month, Ma'am Polly, at welcome sa ating programa Dole sa AFP Radio. Ayan, Happy Women's Month. Yes, Ma'am Polly, ang pag-uusapan natin ngayon, no, talagang ito yung for sure na pinakamaraming nag-a-avail sa ating mga kababaihang manggagawa, ang expanded maternity leave. So unang katanungan, ano ba ang legal basis na itong expanded maternity leave? At pakibahagi na rin sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon kung ano-ano ba yung mga pagbabago na nakapaloob dito sa EML, Ma'am Polly. Ayan, so thank you po Sir Tim. So maganda po na ininom po natin ang legal basis para hindi po ma-confuse ang ating mga tagapakinig kung ano na po ang umiiral na batas patungkol dito. So ang legal basis po ng ating kasalukuyang leave benefit para sa mga kababaihang nanganak o di kaya ay hindi po natuloy ang kanilang pagbubuntis ay ang Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Law. So, ilan po sa mga pagbabago naman ng Expanded Maternity Leave Law ay ang pagpapalawak ng leave benefit na maaaring ma-avail ng isang babae. So, sa ilalim po nung Republic Act No. 11199 o ang SSS Act of 2018, in cases of normal delivery po kasi, ang leave benefit dati ay 60 days lamang. Pero kung cesarean naman po, 78 days. Pero ngayon po, under the Expanded Maternity Leave Law, regardless na po kung ito po ay normal delivery or cesarean, ito po ay 105 days na po. Opo. So, aside from that po, kung ang ating availee is a qualified solo parent, siya po ay maaari ring mag-avail ng karagdagang 15 days of maternity leave o kabuuan na 120 days. Pero sa sitwasyon naman po ng miscarriage o emergency termination of pregnancy, pareho lang po ito. So kung yung dati po natin 60 days pa rin po siya sa ating kasalukuyang batas naman po. So isa pa pong pinagkaiba doon po sa ating dating umiiral na batas patungkol po sa maternity leave ay yung monetary aspect naman po ng leave. Kasi dati po, ang natatanggap lamang po ng ating mga female workers ay yung equivalent po ng kanilang daily cash allowance mula sa SSS. Ngayon po, dito po sa expanded maternity leave, ang kagandahan po nito ay full pay na po ang kanyang matatanggap. So ano po ba itong full pay po na ito? Ito po ay dalawang aspeto. So una po ay yung matatanggap po ng female worker mula sa SSS. Ito po yung tinatawag din nating SSS maternity benefit o yung daily cash allowance. At yung pangalawang aspeto naman po nito ay ang salary differential. Ito pong salary differential is the difference po nung supposedly matatanggap po na sahod ng empleyado dun sa durasyon ng kanyang maternity leave kung siya po ay talaga pong magtatrabaho as against po dun sa kanyang actual benefits naman na marireceive mula sa
SSS. So, ilan lamang po yan dun sa mga pagbabago pong na-introduce sa ating kasulukuyang batas on maternity leave po. Ma'am Polly, ulitin ko lang po, no? Yes. Base sa aking pagkakaunawa, yung mga pagbabago dito sa EML, ang included po dyan is yung pagpapalawig ng araw. Yes. From 60 days kung normal delivery, magiging 105 days. Tapos yung 78 days before kung cesarean, still 105 days na ngayon sa expanded maternity leave. Tapos Tama. yung pangalawang aspeto naman is yung pagdating sa monetary. Yung sa naunang batas, daily cash allowance lang yung natatanggap nila. Pero ngayon sa EML, full pay na nakapaloob doon sa SSS maternity leave benefit nila at yung salary differential. Yes, tama po, Sir Tim. Okay po. Sige. Ngayon naman, Ma'am Polly, sino-sino naman po yung mga maaaring makapag-avail nitong expanded maternity leave? At maaari bang makinabang dito yung mga kawanan natin sa informal sector, lalo na yung mga voluntary na nagbabayad sa SSS, katulad na lamang ng mga samahan nating contract of service o JO na nasa tanggapan ng gobyerno? So, in relation to that question naman po, sa ilalim po ng batas, ang mga babaeng manggagawa mula sa pampubliko at pribadong sektor, kasama dito yung ating mga female national athletes, ay maaari pong makapag-avail po ng maternity leave benefit under the EMLL. But aside po sa kanila, the good news po ay even ang ating mga kababaihan na kabilang po sa ating informal sector at voluntary contributors po ng SSS. Though we have to take note po na though sila po ay covered, hindi po automatic na sila ay qualified sa benefit. Bakit po? Kasi nakita ko na itsura ni Sir Tim. Dahil meron po tayong tinatawag na qualifying conditions. So una po, sila po dapat ay may at least 3 monthly contributions in the 12-month period immediately preceding the semester ng contingency o ang pagbubuntis po niya o miscarriage. At pangalawa naman po, kung siya po ay may employer, sila po ay dapat makapagbigay ng abiso sa kanyang employer ng kanyang kondisyon na siya po ay buntis at kung kailan po ang kanyang probable date ng panganak. So, gaya po ng nabanggit ninyo, yung mga contract of service po, tsaka po mga JO. So, kung sila po ay may agency, bilang sila po ay may employer, doon po sila sa kanilang agency magpa-file. Pero kung sila po ay contract of service na wala pong employer-employee relationship po talaga. So, ideally po, sila po dapat ay voluntary contributors po ng SSS upang ma-avail po nila yung benefit na ito. Mm-hmm. So, ang pagkakaunawa ko, Ma'am Polly, merong qualifying conditions before makapag-avail nitong expanded maternity leave. Yung una niyong nabanggit, kung tama yung pagkakarinig ko, kailangan may 3 monthly contributions. Dapat ba sunod-sunod ito? Ay, hindi po. Kasi gaya po ng sabi ko, medyo mahaba po yun eh. At least 3 monthly contributions in the 12-month period prior the semester of contingency. So, explain ko lang po briefly. Kasi kay SSS po, fix po kasi ang quartering po nila. So, lagi po siyang January to March, April to June, July to September, October to December. So, dapat po, halimbawa, kung ang contingency niya ay nag-fall po ng August, pasok na po siya sa third quarter, tama po ba? So, ang semester of contingency na po agad niya is from July to December. So, magbibilang po tayo 12 months before that semester. So, June backwards, dapat po meron po siyang at least 3 contributions dun po sa 12-month period po na yun. So, not necessarily po sunod-sunod. Okay. Sige, ma'am. Tapos, yung isa po, kailangan may abiso syempre sila doon sa kanilang mga employers. Ang ibig sabihin po ba nun, Ma'am Polly, ang mga employers nila ang nagpa-file nung kanilang maternity leave benefit? Yes, tama po. Dahil kung tayo po ay employed, si employer po kasi ay may obligation din po kay SSS na mag-file po ng tinatawag po natin MAT1 o notification, maternity notification. So ito pa ay prerequisite bago po sila ay maaaring makapag-advance at makapag-reimburse po nung kanilang i-advance doon sa empleyado. So dapat po, prior po sa kanilang pagbubuntis, maisumiti po nila ito.
Kasi Okay. magko-compute din po kasi kung magkano po yung kanyang magiging maternity benefit. Okay, Ma'am Polly. Susunod ko pong katanungan, for sure ito yung concern ng ilan sa ating mga kawanang manggagawa. Kinakailangan po bang kasal yung ating kababaihang manggagawa para makapag-avail netong expanded maternity leave? At syempre po, gift nga 'di ba sa Panginoon, gift to mula sa Panginoon. Ilang beses po ba maaring makapag-avail ang ating kawanan nitong expanded maternity leave? Ayan. So, gaya po nung dating batas na umiiral po sa maternity leave, hindi po naging kondisyon yung civil status po ng female worker. In fact po, explicitly po nakapaloob sa batas na regardless po ng civil status po ng female worker, siya po ay dapat na maging entitled kung qualified po sa maternity leave with full pay. Siyempre, provided na kanyang masatisfy yung mga qualifying conditions sa bilang ng hulog at yung notification sa kanyang employer. So as to the frequency naman po ng pag-a-avail ng maternity leave, so kung meron po tayong only call and text, meron din po tayong only maternity leave. Dahil nakasulat din po sa batas po ngayon na ang maternity leave po shall be granted to female workers in every instance po ng kanyang pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. With emphasis na regardless of frequency. Kaya only. Yung matres na lang po siguro nung babae ang bibigay. Pero magandang balita yan sa ating mga kababaihang manggagawa. Yes po. Kasi baka yung iba, hindi sila aware na only pala tong Tama. maaari nilang ma-avail tong EML. Yes, kasi yung sa old na law kasi, maximum of 4 Oh, pregnancy kasama doon yung actual delivery, yung live childbirth, tsaka miscarriage. Pero ngayon, only na talaga siya. Walang limit. wala. Go lang ng go. Yes. Mm-mm. Yung susunod naman nating katanungan, Ma'am Polly, ano-ano naman po yung mga requirements na dapat isubmit para makapag-avail nitong expanded maternity leave? At kasama din ba sa bilang po nung EML yung weekends at holidays? Ayun. As to the requirements naman po na kailangan masubmit, syempre una po dyan yung ating application form at yung ma-accomplish po natin yung maternity notification form po ni SSS. Tapos po, as to the, ano po yung isang question, sorry? Kung kasama ba, Ma'am Polly, doon sa bilang ng expanded maternity leave yung weekends at holidays? Yan. So, good question po yun. Madalas nga pong natatanong. Ang sagot po dyan ay oo. Bakit po oo? Let's go back to the reason bakit po tayo nag-grant ng maternity leave. It is to give po yung female worker ng ample transition time na bumalik po yung kanyang dating sigla at makapag-recover po dahil dun sa kanyang pagbubuntis. At the same time po, makapag-perform po ng kanyang duty bilang ina gaya po ng pagpapadede sa bagong sanggol. Kaya ang maternity leave po ay tuloy-tuloy. Bilang ang pagpapagaling at pagiging ina ay wala pong rest day. Tuloy-tuloy din po. Oo, so malinaw yan sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon, no? Hindi lamang working days ang binibilang sa expanded maternity leave. Kasama po ang weekends at holidays. At syempre yung sa mga requirements, huwag niyong kakalimutan syempre na i-accomplish yung application at inyong maternity notice form, no, Ma'am Polly? Ngayon naman, Ma'am Polly, ano naman po yung mga kaparaanan sa pagbabayad at pagtatax ng etong EML at ito din bang benepisyo ay maaaring mailipat sa asawa o partner ng ating kababaihang manggagawa? Ayan, para po sa pagbabayad po ng monetary aspect po ng maternity benefit ng female worker, ito po ay ina-advance po ng employer. So ito po ay dapat po ma-advance ng employer within 30 days mula sa pagpapile ng maternity leave application. At sa sitwasyon naman po na ang female worker opted to allocate a portion po ng kanyang leave benefit, ang tangi pong i-advance ng employer at yung babayaran lang din po ng SSS sa employer ay yung katumbas po ng unallocated leave. So sa madaling sabi, kung ang female worker po ay entitled sa 105 days na leave,
at siya ay nag-allocate ng 7 araw sa ama ng bata, ang i-advance na lamang po sa kanya ay katumbas po ng 98 days. 98. Dahil ito lang din po yung ma-reimburse ni employer sa SSS. So, iyong natanong din po yung kung maaari bang mailipat sa asawa o partner ng female worker. Ang sagot po dito ay oo. So, kanina po meron po tayong only call and text. Ito naman po, pasalod. Bakit? Pasalod. Pero tagdan po natin ito pong allocation of leave only in cases of live childbirth. So, si female worker po, may option siyang to allocate up to 7 days po ng kanyang leave. So, nasa discretion po niya kung ilang araw po, pero ito po ay hindi dapat hihigit sa 7 araw. Pero meron din pong order ng pag-allocate. Kasi ang priority po una sa ama ng bata or yung child's father. Pero in case po na pumanaw na po yung ama ng bata o di kaya physically and spiritually nawawala o ang presensya lang niya talaga ay nawawala or incapacitated, ito po ay maaaring i-allocate sa isang alternate caregiver. So sa konsepto po natin ng alternate caregiver sa ilalim po ng expanded maternity leave, dalawa po ito. Maaari pong ito po yung kasalukuyang kinakasama ng female worker. Yung pangalawa naman po ay kamag-anak po ng female worker within the fourth degree of consanguinity. Sino po ito? Maaring ito po yung magulang nung nagbuntis o yung kanyang kapatid. As to the tax aspect naman po nung benepisyo, sa pagkakaalam ko po kasi ang natatanggap po ng female worker mula sa SSS is non-taxable at meron pong separate pong issuance si BIR patungkol po dito. Okay. So malinaw dito sa EML, Ma'am Polly, na pwede siyang i-allocate doon sa asawa, partner o kinakasama ng ating kababaihang manggagawa. Amen. Okay. Sa inyo naman pong datos, Ma'am Polly, dyan sa Bureau of Working Conditions mula sa pagsasagawa ng mga inspeksyon, kumusta po ba ang compliance rate ng ating mga lugar paggawa patungkol dito sa pagpapatupad ng expanded maternity leave? Ayan, so I'm glad to share na based po dito po sa aming data, mula nang maging effective po itong expanded maternity leave law, mataas po ang ating compliance rate dito. In fact, for 2022 alone, ang ating compliance rate po ay 99.99%. Pero taray dun, yes po. So ganun po siya kataas. So maaari pong natataon lang po na ang nako-cover po ng inspection ay yung mga establishments na compliant. Pero kung meron po tayong alam na non-compliant, maaari din naman po nila itong i-report sa DOLE. Oo. Ma'am Polly, since meron pa namang 0.1 doon sa 99.99, kung sakali nga po yung nabanggit nyo po na mapatunayan yung paglabag ng employer sa hindi pagpapatupad ng EML, ano po ba yung maaaring kaharapin na parusa ng kanilang employer? Ayan. So, syempre, hindi nila gugustuhin maging non-compliant sa EMLL. Bakit? Dahil ang penalty po nito for failure or refusal to comply with the provisions po ng EMLL ay multa ng hindi bababa sa 20,000 at hindi hihigit sa 200,000. At bukod po dyan, meron din po itong pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw at hindi hihigit sa 12 taon. At there's more. Ito rin ay maaaring magresulta sa non-renewal of business permit. Yan po ang maaaring kaharapin po ng 0.01% na non-compliant noong 2022. Oo. Kaya dun sa mga employers natin na nakikinig ngayon, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kababaihang manggagawa. Or else, yung mga nabanggit po ni Ma'am Polly, maari po kayong pumaharap sa parusa. Merong monetary, 20,000, hindi bababa ng 20,000, pero hindi lalagpas ng 200,000. At meron din po yung pagkakakulong, 6 years and 1 day, minimum yan, pero hindi naman po lalagpas ng 12 years. Pero ang payo pa rin po namin, syempre, ibigay po natin yung nararapat na benepisyo sa ating mga kawanang manggagawa. Ma'am Polly,
Doon naman po sa mga nais mag-report o may nais na mga itanong patungkol dito sa EML o sa mga iba pang benepisyo na nararapat sa kanila, paano at saan po sila maaaring sumangguni? Ayan. So, dalawa po yan. So, kung ating katanungan po o nais pong i-report ay patungkol po sa kanilang SSS maternity benefit, ito po ay maaari nilang idulog sa SSS. So, ang kanilang contact information po ay matatagpuan sa www.sss.gov.ph. Ayan, nadagdagan agad ng dole. While kapag ang katanungan naman po nila ay patungkol po sa payment ng salary differential po maaari po nila itong itawag sa ating 24/7 hotline sa numerong 1349 o makipag-ugnayan po sa dole office na nakakasakop sa kanilang lugar ng paggawa o workplace. Pero kung ang nais naman po nila i-report ang kanilang employer, maaari po nilang ipagbigay ang impormasyon na ito sa dole office na nakakasakop sa kanilang kumpanya. At dagdag po dito, kung gusto naman po nila ng assistance para po ma-facilitate yung claim nila sa kanilang employer, maaari po silang mag-submit ng online request form sa sena.dole.gov.ph. So para po sa ating mga tagapakinig, ang contact information po ng DOLE ay makikita po sa ating website na www.dole.gov.ph. Yeah. Okay. Ma'am Polly, binibigay na namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kababaihang manggagawa, lalo na sineselebrate na natin ang National Women's Month. Go ahead, Ma'am Polly. Ayan. So tama po, Sir Tim. Talaga pong natin. Bilang ang tema po ng National Women's Month celebration para sa taong ito ay We for Gender Equality and Inclusive Society. In fact, nagpalabas po ang DOLE ng Labor Advisory last week lamang na may pamagat po na Gender Equality in the Workplace. So para po sa selebrasyon ngayong taon, hindi na po ito about sino ang mas higit, kundi equality na po ito among sexes. At gaya nga po ng sabi ni Gloria Steinem, a feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of all women and men. So, ayan, thank you po at salamat po sa pakikinig. Salamat sa napaka-fruitful na discussion, Ma'am Polly, at maraming salamat sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa ating programa. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, ang tinig ni Ma'am Polly Andronette Grace Ong, Labor and Employment Officer ng Bureau of Working Conditions. Muli, para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isangguni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph. Nariyan po ang kanilang contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz
at Dole Official Facebook page para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng Dole para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Pagpupugay sa kabayanihan ng sundalo, kawal na